Ngayon ay pag-uusapan po natin ang panibagong panawagan ni Scott Bessent sa Federal Reserve na isaalang-alang ang mas malaking interest rate cut ngayong buwan ng September. Ayon sa kanya, ang mababang inflation at kagustuhan ni Pangulong Donald Trump na mapabilis ang economic growth ay malinaw na dahilan para gumawa ng mas agresibong hakbang ang Fed. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At simulan po natin sa ating pinakaunang katanungan kung bakit po hinihikayat ni Scott Bessent ang Fed na magbaba ng 50 basis points sa September. Ayon po kay Scott Bessent, dapat maging bukas ang Federal Reserve sa posibilidad ng 50 basis points na rate cut sa kanilang September meeting. Ibig sabihin, kalahating porsyento agad ang ibabawas sa interest rate. Sa mundo ng finance, malaki po ang 50 BPS cut dahil nagbibigay ito ng mas murang utang at mas malawak na access sa kapital para sa mga negosyo at mamimili. Kung gagawin ito, posibleng lumakas agad ang spending at investments sa market. Kapag ginawa ito ng Fed, malaki ang tsansang tumaas ang stock market at crypto market dahil sa mas mababang borrowing cost at maaring makita natin ang pagtaas ng demand sa riskier assets gaya po ni Bitcoin at Ethereum. Ngayon ay paano naman konektado ang July inflation data sa panawagan ni Bessent? Lumabas ang July inflation report na nagpapakita ng 0.2% increase sa consumer price index at 0.3% increase sa core inflation. Eksaktong tugma po sa inaasahan ng mga ekonomista. Ibig sabihin, hindi po masyadong mataas ang inflation at kontrolado pa rin ito. Para kay Bessent, ito ay ebidensya na may sapat na espasyo ang Fed para magpatupad po ng mas malaki at mas mabilis na interest rate cut. Ang ganito pong datos ay nagpapalakas ng confidence ng mga investors dahil mas mababa po ang risk na sumabog ang inflation. Kapag mas mababa ang inflation, mas malakas ang posibilidad na pumasok ang mga traders sa mas agresibong investments. Ngayon ay ano naman po ang epekto ng mga bagong tariff ni Pangulong Trump sa presyo po ng goods at saka services. Sa kabila ng pagtaas ng service cost, nananatiling mas kontrolado po ang presyo ng goods kahit may bagong tariff hikes si Pangulong Donald Trump. Ibig sabihin ay hindi gaanong nagkaroon ng malaking epekto sa presyo ng mga produkto ang mga taripa. Para kay Bessent, patunay ito na may kalayaan pa ang Fed na bawasan ang interest rates nang hindi agad nagdudulot ng inflation spike. Kapag nananatiling stable ang presyo po ng goods, mas malaki ang chance na maniwala ang Fed na ligtas ang mag-cut ng rates. Kapag nangyari ito, maaaring lumakas ang market sentiment at tumaas po ang risk assets. Ngayon ay sino naman po itong si Stephen Miran at bakit po mahalaga ang kanyang confirmation bago sumapit ang September meeting? Yan, si Stephen Miran ay kasalukuyang head ng White House Council of Economic Advisors at nominee para sa bakanting position sa Federal Reserve Board. Kapag na-confirm po siya bago ang September meeting, yan ay mas malaki po ang tsansang magkaroon ng mas agresibong monetary policy decisions dahil kilala po siyang may pro-growth stance. Kung makakaupo itong si Miran bago magdesisyon ang Fed, posibleng mas mapabilis ang pagpapatupad ng malaking rate cut na siyang magpapalakas sa equity at crypto markets.
Ngayon ay ano naman po ang koneksyon nito sa paghanap ng bagong Federal Reserve Chairman? Ayan. Si Jerome Powell ay matatapos na ang kanyang termino bilang Fed Chair sa May. Ayon po kay Besant, si Pangulong Trump ay tumitingin or naghahanap or namimili sa maraming kandidato na may tatlong pangunahing katangian. Yan po ay ang malinaw na pananaw sa monetary policy, maayos na plano para sa regulatory policy at kakayahang pamunuan at baguhin ang Fed bilang organisasyon. Sinabi pa niya na ang Fed ay masyado nang bloated at posibleng nawawala ang independence nito. Kapag napalitan na po si Powell ng mas pro-growth at pro-rate cut na leader, malaki po ang chance na mas mabilis ang mga susunod na rate cuts na posibleng magpataas ng risk asset prices. Ano naman po ang implikasyon ng push na ito para sa September Fed meeting? Malinaw po na gusto ng Trump administration na mas mabilis at mas malaki ang rate cut para mapanatili ang momentum ng economic growth. Kapag ito ay nangyari, mas madali para sa mga negosyo at mga mamimili na mangutang, mag-invest at gumastos. Gayunpaman, kailangan pa ring timbangin ng Fed kung paano po maiiwasan ang sobrang pagtaas ng inflation sa hinaharap. Kapag nasunod ang rekomendasyon ni Besant, asahan po ang bullish sentiment sa markets, lalo na po sa stocks at cryptocurrencies dahil magiging mas maganda ang liquidity. At bilang panghuli, sa aking pananaw ay malaki po ang posibilidad na tumaas ang stock at crypto market kung susundin ng Fed ang recommendation ni Besant na 50 BPS rate cut sa September. Ang mababang inflation at stable na goods prices ay nagbibigay ng sapat na rason para gawin ito nang hindi agad nagpapataas ng inflation risk. Pero dapat maging maingat po ang mga investors dahil kung masyadong mabilis ang rate cuts, maaaring magkaroon po ng long-term inflationary pressure. Para sa ngayon, kung bullish ang market sentiment, maraming traders ang maaaring mag-take advantage dito, lalo na po sa crypto space. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.